Alam mo ba kung paano naimbento ang vitsin? Ayon sa urban legend, galing daw ito sa mga giniling na buto ng tao. What? Naku po, ang creepy naman. Pero bago natin ipagpatuloy ang kwento, huwag niyo munang kalimutang i-follow ang ating Facebook page na Educational and Fun Trivia kung gusto mo ng mga informative content kagaya nito. Nagsimula ang kwento ng Ajinomoto mula sa isang mangkok ng tokwa na nasa kombudashi, isang ori ng sabaw na gawa sa kelp, na isa namang ori ng seaweed. Habang nilalasap ang sabaw, napagtanto ng gurong si Kikuni Ikeda na wala sa panlasang matamis, maalat, maasim o mapait ang tunay na lasa ng kombudashi. Katuwang ang mga pag-aaral ng Dr. Ding si Dr. Hizo Miyake, tinuklas ni Ikeda ang natatagong lasa ng kombudashi. Kalaunan, nadiskubre ni Dr. Ikeda ang mga bagay na nagpapalasa at nagpapasarap na sabaw, ang glutamate acid, isang uri ng amino acid. Tinawag niyang umami o malinamnam, bagong uri ng panlasa at sinikap na gumawa ng seasoning na makapagpapalabas ng umami ng mga pagkain. Noong July 25, 1908, nakakuha ng patent si Dr. Ikeda para sa seasoning ng Ajinomoto o monosodium glutamate o MSG na nagmula sa trigo. Nang sumunod na taon, ibinenta ng Ajinomoto Group sa merkado ang Ajinomoto. Mula sa mga trigo, sinimulan ng Ajinomoto na gumawa ng MSG mula sa soybeans. Sa Pilipinas, unang ibinenta ang MSG o monosodium glutamate ng Union Merchandising Company noong 1953. Noong May 9, 1958, naging korporasyon ang Union Merchandising at nabuo ang Union Chemicals Incorporated. Sinimulan ang produksyon ng MSG sa bansa noong 1962 nang buksan ng isang pabrika sa Pasig. Taong 1991 na nang ipakilala ng kumpanya ang Ajinomoto Ginisa Flavor Mix. Sa paglipas ng panahon, iba't ibang mga produkto pa ang ipinakilala sa bansa gaya ng Ajitoyo noong 1996 at Crispy Fry Breading Mix noong 2004. Formal na nagpalit ng pangalan ang Union Ajinomoto Incorporated bilang Ajinomoto Philippines Corporation o APC noong 2001. Kilala ang MSG sa Pilipinas bilang Vitsin. Noong taong 2000, kinumpirma ng mga mananaliksik mula sa University of Miami ang mga umami receptor na matatagpuan sa ating mga dila. Ang hawak ko ngayon ay MSG o Vetsin. Ang Vetsin ba ay masama o mabuti? Ito ay hindi masama sa ating katawan at inaprubahan na ng FDA ng Amerika as food flavoring. Ang ibig sabihin din ng MSG sa Hapon ay umami. Ang umami ay isang uri ng lasa na bagong imbento lamang. Kung merong mapait, merong maanghang, merong maasim, meron ding umami. Ang ibig sabihin ng umami ay enhanced deliciousness o sobrang sarap. At yan daw ang ginagawa ng MSG. Pagamat na-discover na hindi masamang MSG o ang Vetsin sa katawan, dapat kaunti lamang ang kain nito dahil lahat ng sobra, kahit hindi masama, ay nagiging masama. Gumagamit ka rin ba ng Vitsin? Marami tayong mga kababayan na ayaw gumamit ng Vitsin. Kaya marami po ang matutuwa kung magbabahagi ka ng iyong sekreto kung paano mo pinapasarap ang iyong niluto nang hindi ginagamitan ng Vitsin. Excited na kaming basahin ang iyong comment upang matuto mula sa iyong sharing.